nabibitin sila sa semen retention topic. Sige, pag-anayin pa natin, pre. Okay, sige, go. Gusto nyo pa ba doon sa kabadingan topic? Na buong isang episode na yun eh. Okay lang naman. Putang na, halos pa ulit-ulit nga tayo. Semen retention topic, nabitin daw sila. Gusto pa nila makarinig sa inyo ng mga more experiences sa semen retention. Hindi sila naniniwala sa akin na putang ina yung physical capability mo, nabuboost. Oo, hindi. Ano siya? Kasi nga, di ba nga, pagka basic lang naman yung pare, common sense yun. Di ba pagka naglo ka nga, pagod ka eh. Pagod ka. Now imagine mo. Pampatulog nga siya eh. Pampatulog siya eh. May iba ginagawa yung pampatulog. Kunyari stress. Magalo muna tapos nagadulog. So yung yung imagine mo pare, alisin mo yung pangpapagod mo na yun for, sabi natin, a week. Di ba? Yung strength mo, buo. Totoo. Di ba? Buo. Tsaka, kasi syempre, pagka naglulo ka rin, pre, bumababa rin yung testosterone mo, nababawasan yung testosterone mo. So, again, bawas pa rin yung pagiging pagkalalaki mo. So, di ba? The more na hindi mo gawin yun, the more na pipigilan mo yung sarili mo na gawin yun, you'll have more energy. Pero, syempre, iba pa rin yung, iba yung energy na gusto mong gamitin. Ibang usapan din naman yung energy na ayaw mo gamitin kasi tamad ka. Di ba? Kasi baka may mga mag-isip ng ganun eh. Nag-NOFA pa ako for isang buwan. Siguro baka sumipag na ako. Hindi. Nasa utak mo. Yung sipag, ibang usapan yun. Dito yun, sa utak. Kung gustuin mo gawin yun, kahit nga nakapag-lo ka, gagawin mo. Yeah. Yun nga lang, siyempre, mas matutulungan ka nung semen retention mo plus sipag mo pag nagsama yung dalawang yan, you can do anything. Diba? Pero yung sipag plus naglo ka, may hihila nga lang sa'yo kasi pagod ka eh. Hindi lang basta semen retention itself. Dapat meron ka rin exercise na hinahalo. Oh. Kasi kung akala mo, lalakas ka dahil nagno-nop-up ka, hindi ka nagja-jackal, hindi ka nakikipag-sex. Hindi, kailangan mo pa ng exercise. Nakasama dun. Ito, yung jackalero, tanongin natin. Ang inang yan. Gago rin eh. Ang galing nun ah. Putang ina nun ah. 1-1 na ba? Putang ina liw. Totoo daw, nagsalita. Putang ina. Putang ina. Tinaas niya yung mic niya para pagsabi ko. Putang ina, ang galing nun ah. Ang galing nun. Alam mo, ito nga para sa akin na itong pinagsasasabi natin dito sa putang ina, pag di ka nilabasan, lulupit ka. Ayan. Ganito nyo tignan. Kung ganun nyo siya nakikita na pag kailangan di ako, not necessary na jakula, pati yung iyot, basta nilabasan ka. So, kailangan ko palang hindi labasan para lumupit ako. Isipin mo, pag ganun yung concept sa utak mo, ganun ka kabobo. Kumbaga, ganun ka kabobo na nako-compromise yung galaw mo dahil sa nangyayari sa burat mo tsaka sa betlog mo. Kasi ako, like for example, ako may mga kakilala ako na puta, lintik yung sex life, pre. Mayat mayang nilalabasan, masasabi natin na kung sino-sino binibengbang, pero lintik talaga yung gera pa rin in reality. Talagang sipag pa rin. Kumbaga, at the end of the day, it is a matter of mindset talaga eh. Kung gaano ka palumpalo yung utak mo eh. Ngayon, kung gano'n yung idea sa utak mo na, may napanood ako, sabi nila Josh on Point. So, kailangan, para maging productive ako, kailangan di ako labasan. Di ba? Pag gano'n mo siya tinitignan, para sa akin, masyado mong nililimitahan or nililiit yung pagiging lalaki mo. Kasi puta, compromise yung galaw mo dahil lang sa burat mo. Kasi ako nagsasabi sa'yo, puta, sobrang makapangyarihan ng utak. Ultimo, wala kang kain, wala kang ganto-ganyan, may pinagdadaanan kang ganto-ganyan. Pero dahil gusto ng utak mo, mapagtatagumpay mo, gagalawan mo eh. Ngayon, ganun yung tignan ako, mas the best kung gustong magets nyo na hindi kayo nakabase doon. Kasi nga, marami akong kilala na putang ina, parang every 2 hours, kumakantot. May mga ganun talaga, may mga bitch sila sa bahay. Okay. Kantot. Mayat-maya silang nilalabasan. Totoo naman na putang ina, sobrang sarap sa pakiramdam. Pag nilabasan ka, sasarap nga tulog mo eh. Pero may mga kilala ko na puta, kahit labasan na sila, gera pa rin sila doon sa ginagawa. Pero, kasi nga powerful yung utak nila over sa burat nila. Kaso hindi nila maalis yung fact na medyo mas low energy ka kapag kakabembang. Yeah, totoo naman. Compare sa
So, hindi ka masyado sunod-sunod tumitingin. Ina, dun lang sa word itself nagre-release ka Kaya Hindi lang basta liquid yung nirelease mo. Tangina yung, like for example, nag-jowl ka, yung effort mo, yung tangina napagod ka segundo lang ba, inasnap ba, nilabasan ka? Hindi, di ba? Bagay, yung effort, sarili mo. Tangina, ganun ka dun, parang tanga dun. Okay, pag bumibengbang, syempre, 30 minutes, di ba? O, ganun ka 30 minutes. Pero mas maganda nga, para sa akin, I suggest, kung gusto nyong labasan ng labasan, tigang na tigang ka, libog na libog ka, masarap naman talagang labasan ng labasan. Siguro, i-goal mo or i-aim mo na lalabasan ka pag may iniiyot ka. Kasi, like for example, at least. Oo. Di ba? Mas okay yung ganun. Kaya sa jackal. Kasi mo, sobrang supot nun, sobrang lame nun. Oo, tangina. Sinasal-sal mo, nunod kang porn, wala kang dating. O kunyari, wala kang jowa, wala kang asawa, tangina, mag-avail ka, Pegasus ka, mga tag 5,000, tag 10,000. Parang ano rin, mafe-feed ba yung ego? Tangina nyo mga babae, sa 5,000 lang ay sa akin. Di ba? Mas ginagalingan mo kasi tangina nagbabayad ka ng pera Or kung may jowa ka naman, may asawa ka naman. Ano rin sa relationship niyo yun, parang pagkain din ng relasyon niyo yun. Kasi love making yun Yeah. 'Di ba? Parang mahal na mahal ako ng asawa ko. Tigang na tigang pa rin siya sa akin Connection na, 'di ba? Yeah. Ano yun yung kaluluwa niyo yung nagsisex Pero huwag kayong magjakulo kayo manood ng porn para lang masarapan kasi walang benefit para sa akin, walang benefit. Wala. Ayun nga, instant gratification nga siya. Yung katulad nga sinabi natin na hindi mo pinaghirapan yun Hindi mo pinaghirapan yun na kung bakit nilabasan ka, hindi mo siya pinaghirapan. Kumbaga, sobrang lame nun. Kumbaga, kamay mo yung pinagod mo, imbis na babae, di ba? Kaya, tatama rin ka grind lalo. Kasi instant gratification. Tsaka yung isa rin sa gusto nating i-promote na, kaya nga, pinopromote natin tong less fapping, less porn, is para number one reason na, for me, number one reason ko is to control nga yung sexual urges natin. Diba? Na hindi porket libog ka, wala kang choice kundi ilabas lang. Diba? Kung libog ka, tiis-tiis ka konti. Teka, bakit mo kailangan mong iputok agad? Ituon mo yung utak mo sa ibang bagay. Yeah. Diba? Kasi, again, yung pagiging sexual active natin mga lalaki, kasi nga, naniniwala naman ako na paglibog tayo, ang pinagkaiba ng lalaki at babae paglibog is pag babae, paglibog sila, hindi mo makikita Kumbaga, hindi mo ramdam. Di ba? Matitrigger, kaya mo silang i-trigger, madali silang i-trigger, pero hindi mo makikita sa kanila. Pag lalaki kasi paglibog, ayan na nga, magharap ng porn, addict sa porn, mga ganitong ganyang shit. So, ang nangyayari ngayon, mas madali nga yung output natin dahil nga may porn, di ba? At yung sexual urges natin na hindi mo makontrol, yan yung parang madali ka matrigger ng mga sexual na mga bagay, pwedeng gamitin nga yan para manipulate yung mga lalaki. Totoo yan. Di ba? Kaya importante na tayo mga lalaki medyo kontrolin natin, aralin natin paano kontrolin yan. Kaya nga yung sinabi ni Isa daw last time na 5 months siya 5 months mong kinaya na hindi mag-jackal, di ba? Yung longest ka nung... Ibig sabihin, pare, pag merong babae dyan sa harapan mo na alam mong tuso, pare, alam mong gold digger type na talagang may nagubad sa'yo, kumbaga sinisidus ka, hindi ka basta-basta magpapasidus. Puta, 5 months nga kinaya mo Yeah. Di ba? Yun yung power mo Tinesting ko yun sa sarili ko. Kasi sobrang bitch na ako nun, tol. Iyot lang ako ng iyot nun. Solo flight ko yung bahay that time sa Antipolo every time na talaga naman. Meron nag-aagusto talaga. Tapos, college life pa, ganyan-ganyan. 5 months yung pinaka-maximum ng kinaya ko. Todong-todo na yun. Tapos, pagdating ng 5 months more, may nakilala akong maganda na naman. Bigay ko na to. Tsaka ito. Yun, sinaboy ko sa kanya. Kumbaga, yung 5 months. Ito pa, honest to goodness. Bilang isang lalaki, pre, kunyari, artista, or basta maganda siya na personalidad. Di ba napapaisip ko na, putang ina, sarap nito. May ganong ka Tangin na ako nagsasabi sa'yo, alam mo bang, kung hindi man yung eksaktong artista na yon, pero ka-vibe ka bracket nun, alam mo bang posible mo siyang mabengbang? Yeah, pwede. Diba? Alam mo bang hindi siya basta pantasya? Alam mo bang pwede mong missionin yun? Kumbaga may mga ways, may mga method. Alam mo bang pag nilupitan mo sa isang bagay, tas yung isang bagay na yun nag-generate ng malupit na resources para sa'yo. Alam mo bang kahit hindi yung eksaktong pantasya mong artista or ka-bracket man, alam bang posible mo siyang mabengbang? Parang tropa lang yun. Diba? Parang tropa lang yun. Ako,
to be honest, may ganun akong thinking before nung idea ko kasi, hindi ako magko-commit, hindi ako magjojowa, magpapayaman lang ako, tapos ma-impluwensya, makapangyarihan, tapos pag bibiyakin ko lahat ng mga kursunada kong personalidad na babae. Alam mo bang posible at hindi yun ilusyon? Hindi yun pagiging delusional. Alam mo bang posible? Hindi para mag-drop name tayo. Alam mo bang may mga artista na may price tag? Di ba ibig sabihin, tangina posible pala. Tsaka isipin mo, kaya may mga personalidad na babae na may price tag. Kasi may demand. Yeah. Kaya may supply na ganun. Isipin mo, sino yung mga pukinang-inang mga naging client or customer? Sino yung demand? Hindi mo kilala. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maging vlogger, maging sikat para matagos mo yung ganong resources, para maging posible sa yung makabengbang ka ng kahit beauty queen pa yan. Di ba ngayon, sinasabi ko sa iyo, putang ina posible. Ngayon, pag nalilibugan ka, may, tangina, kursunado ko to, ganito, ganyan. Imbis na, i-release mo yan, tangina, panggigilan mo na, tangina, kailangan matagos ko yung kayamanan na sagad para pag may pinanta siya ako, kung hindi man siya, kabracket man niya. Diba? At least. Tangina, posible. Hindi, alam mo bang sinasabi ko rin sa'yo na pwede kang labasan hindi gamit ang kamay? Di ba? Yeah. Sila mismo, yung mga babae ng kursunada mo na yan, tangina, posible. Diba? Kaya tigil mo yan. Tsaka bro, huwag kayo magpo-porn. Tigil niyo po. Tsaka bro, hindi natin natakal to last time, yung napag-usapan natin yung mga porn star last time. Kasi ako, sa totoo lang na nung pinanood ko yung video, hindi ako proud na tayo yung bansa natin yung in-endgame ng mga porn star na babae na yan. Kasi alam nila, and sinabi ko na rin tong opinion na to na hindi nga ako proud dahil nga endgame nila to. Dahil alam nila na puro tayo tanga, uto-uto. Number 1 tayo na na watcher ng porn diba? And alam nila na pagka bulupag sila dito, pagkaaguluhan sila. Yeah. Why? Because ang daming Pinoy, ang daming mga lalaki dyan na sukdulan yung pagiging simp, di ba? Na alam nila, ramdam nila na sisikat sila dito dahil mga simp na porn watcher. Pero mo, simp ka na, number 1 porn watcher ka pa, bro. Sobrang lame mo naman na lalaki. Totoo. Di ba? Liker ka ng mga yan, tapos papanoorin mo. Naka-premium ka diba? Hindi siya naka-proud actually. Hindi siya naka-proud na ganyan yung tingin nila sa atin. Kaya nga importante itong, mga ganitong podcast na sabihin sa inyo na bro, di ba? Kontrolin mo naman. Di ba may dashboard siguro yan? Yung mga porn na yan. Yeah. Tangin, makikita mo yung country. Kasi tayo sa YouTube, di ba, kita mo yung country. Yes, yun yung number 1 top watcher mo. Mas watcher mo sa city, di ba? Yeah. Siguro pag click nila, Philippine, tangin na yun, 80%. Sure na, hindi nag-random pick ng country yun. Alam nila yun, may dashboard din yan siguro sila. Na pag pumunta ako sa Pilipinas, kakagulo na ako dun. Most viewed mo saan? Yeah, totoo naman. Puro simp Again, yung simp is nabubuo rin yan. Yung pagiging simping is nabubuo yan dahil mababa yung control mo sa sexual urges mo. Kaya ka naman nagsisimp, kaya ka nandyan sa social media ng crush mong babae dahil, di ba, pinagdanasahan mo, hindi mo kaya mag-look away. Di ba? Kung nakita niya yung profile ng babaeng nagsasayaw dyan, nagtuthirst trap, hindi niya mapigilang scroll up na lang. Hindi niya kayang i-ignore. Talagang magsistay siya doon kasi po siyang ina, laki ng puwet, ang laki ng suso. Yeah. Di ba? So, again, itong sinasabi namin na NoFap, semen retention, marami siyang benefit Maano rin yung sexual urges mo para maiwasan ka rin maging simp. Tsaka maiwasan mo maging tamad. Kasi syempre, pagka after mo magpikol o makipag-sex, tatama rin ka may time nga na after sex puta, tulog ako Actually, di ba? Real talk naman Kakapagod, di ba? Pamparelax naman talaga siya di ba? Again, hindi naman nagpabenga sa iyo yung babae dahil wala lang. Nagpabenga siya sa iyo kasi sa daw ka Trip niya, di ba? Diba? Sa daw ka Tama yung sinabi niya to kahit sabihin natin nag-release ka lang, mapapagod kasi nag-work ka papunta dun sa coming mo, di ba? Kaya sayang energy talaga. Kasi nga sa akin pare yung sex parang minsan sayang energy na rin Parang alam mo yun. May time lang na gusto ko siyang gawin dahil bakante, tapos kailangan. Kasi kailangan nyo rin talaga yan. Yeah. Ito, real talk, ginagawa ko to para wala tayong bullshitan. Pero meron akong podcast kinabukasan, meron akong jogging kinabukasan, hindi ako nakikipag-sex. Sabihin ko talaga, may jogging ako bukas. Ganun ako, bro. Real talk yun, pare. Legit. No? Galing. Kaya katulad nito, nag-podcast kami ngayon kasi kagabi, hindi ako kahit init na Yeah. Wala, hindi talaga. Kasi
ganun ako kasi disiplina. Alam ko kasi yung, kumbaga yung, una, nakakatamad nga. Minsan nakaka-blanco pa yan kasi nga, yung utak mo, parang anuhin ka rin. Diba? So, yun, real talk yun, ginagawa ko yun. So, why not, di ba? Kaya kami nandito para ma-influence kayo na helpful to. Baka helpful sa inyo to. Diba? Manny Pacquiao nga, di ba 3 months training, walang sex. Bisa tumatagal pa ng 8 months. Aray ka. Kaya nga bawal Bawal papuntahin yung asawa doon sa training. Bawal, natitempt siya eh. Oo. Ngayon, makita mo ba naman? Di ba, init na kunyari, 3 buwan ka ng init na puro ka training, nakita mo yung misis mo na ang kinis-kinis. Ang taas ng testosterone nun. Talagang bimbang yun. Ang taas ng testosterone niya nun kasi puro siya training nun, di ba? Kaya nga pag pinakita mo si Jinky sa kanya nun tapos. Patay. Bimbang yun sagad. Talaga naman. Again, pag nanonood ka dito, sa madaling sabi, hindi ka pa, kunyari pinindot mo kasi nakita mo yung title semen retention, ganun. Dahil pinindot mo yun, may mga wonder ka sa utak, hindi pa buo sa utak mo anong side ka. Ito pa isang katotohanan na hindi na natin mababali. May mga addict talaga sa porn, addict sa salsal na fucked up ng utak nila Hindi na natin sila may educate. May liligtas. Di ba bobo na nga sila Ngayon, sa mga nakakapanood dyan, dahil napapanood mo pa to, naiintindihan mo pa yung mga sinasabi namin, may ganong bracketing talaga. Na may mga kagaya namin, hindi lang kami, hindi exclusive sa amin to. May mga kagaya namin na hindi humaling sa pakiramdam ng nilalabasan, nagigets kung paano nag-work yung testosterone na yan, nagigets kung paano nag-work yung semen retention na yan, tsaka may mga tao talaga na baliw sa pakiramdam ng nilalabasan. May mga kakilala akong gano'n na puta. Yung pera, nila, no? last money nila yun, puta, i-a-avail nila yun. Ang lala. Tangina, walang maayos na damit. Aplos malalas. Talagang i-a-avail nila. Kala ko i-aplos nila. Gano'n, i-a-avail nga nila. I-a-avail Aplos nila. malalas. Papamassage ko, no? Diba? Kumbaga, humaling sila dun sa pakiramdam ng kumakantot at nilalabasan. May mga ganun talaga. May bracketing ng ganun talaga. Tapos yung mga ganung klase, yun talaga yung mga hindi na mo naman si-save, no? May mga, pag may pinagawa tayo para sa gantong halaga, gagawin nila kasi nga, wala na fucked up na yung utak nila Ngayon, may dalawang bracketing. May mga lalaking ganto, tsaka may lalaking ganon. Ngayon, nasa inyo yung control kung ano yung gusto nyo. Again, hindi namin ipinipilit kung kanino yung mga pinagsasabi namin. Pero nagsasalita kami dito just to give you an option. Kung ikaw pa rin, pili ka. Anong gusto mo? Yung lalaki na striving na nakikita mo na pa-okay yung kalagayan o yung gano'n ng mga klase ng lalaki na puta, mga panatiko ng, kahit nga hindi porn star pag ako nakakita ako ng mga lalaki na humaling sa mga motovlogger na labas yung suso. Putang ina, nung ano ko dun, kawawa naman itong mga to. Nakakasama, kasi may mga lumalapag ako sa mga convention ng mga motor-motor. Tapos may mga lalapag doon na motovlogger, nakasandok, kita yung cleavage, yung mga pipila, nag-wild yung mga lalaki. Putang ako sa malayo, ina shit. No? Babae, pwede pa Yung babae na yun. Hindi, babae yung mag-wild ng gano'n. Pero pag ikaw lalaki, yun yung sinasabi ko sa'yo sa tropa ko na parang, ano naman tol, para ka ng shit niyan. Superstar tayo Tapos ganyan ka. Iba yung fangirl pwede. Para kalalaki mong tao, tol. Ang angas natin dito pag arrive natin, nakachikot tayo, nakachideng tayo. Tapos bababa tayo, nagsisigaw ka dyan ng para kang bakla. Kaya pansin nyo, netong nagdaang mga taon, hindi nagmimintis, laging nagkaka-issue, babaeng motovlogger. Bakit? Same thing dun sa balik nating content before. Hindi sila meant sa ganong influence Tsaka pero dahil na-create siya ng mga low IQ na lalaki na humaling lang dun sa suso, diba? Nabigyan mo siya ng influence. Napapalaki ng ulo, bro. Hindi niya alam kung paano nagpo-proseso tuloy. Again, yung yung currency nga, diba? Again, para malaman ng mga viewers natin yung nature, diba? Ulitin natin to. Na dito nyo naririnig yan. Yung currency nga ng babae, attention. Yeah, totoo. Na parang dumadami yung pera nila, lumalaki ulo nila doon, hindi nila alam gagawin nila. Parang tayo, diba? Pag may lalaki na nagkaroon ng maraming pera na hindi matino, kung ano-anong gagawin yung pera. Tayo, diba? Narinig nyo kanina, pera. Philanthropist, maging philanthropist tayo kasi matino tayo. Yung babae, hindi nila alam Diba? So, ang currency nila, attention, kung ano-anong gagawin. Kala nila kung sino na sila.
Konektado. Kanina nag-uusap lang kami. Hindi naman to scripted. Pero di ba konektado? Kasi ganun talaga, Brad. Tangina na. Tama. Nakakita nga ako. May mga nakikita ako na nasusubaybayan ko siya TikToker, nasusubaybayan ko siya. So, umpisa siya dun sa thirst trap niya. Kumbaga, wala pang palitan yung pader niya. Walang kisa. May orokan. TikTok siya. Million views. Pang. Ngayon, papasukan na ng mga brands. Nagkakapera na siya. Tapos, nagbibigay na siya ng motivation na lang. Kaya niya yan. Kung kaya ko nga, kaya niya rin. Tapos, sumisipag siya. Natatawa ko kasi sinisipagan niya talaga tapos mas nilalaswaan niya. Natatawa ko, tangina. Andun yung sipag, pero dahil hindi nga sila meant sa ganung kalaking impluwensya, hindi nila napapansin na, tangina, tama ba tong ginagawa ko? Tangina, thirst trap to para kung online GR o online pokpok dito kasi katawang ko to eh. Di ba? Tangina, yun nga, di ba? Yung nakaraan, di ba? Tangina, tinakpan yung plate number, pukin ng ina, yung malaswang katawan, andyan, boldness agad, di ba? Buti pa yung plate number, naka-blur. Di ba? Nasubaybayan ko na siya. Nagkapera siya, umayos, inaayos niya yung sarili niya, tapos mas lalo niyang nilalaswaan. May mga nagla-live na, pupunta sa profile, comment kayo guys, check ko yung DP nyo, rate ko yung, putang ina. Weird! Di ba? Sobrang weird na eh. Dahil, yun nga, yung mga ganyan, ang may kasalanan yan talaga. Yung support mga na lalaki. Yung mga simpi. Kayo may kasalanan yan. Support tapos magagalit at low IQ na lalaki. Diba? Kasi yun nga, nagbibigay sila kasi may customer may demand eh. Diba? Yeah. Dinidemand nyo sa kanila yan. Ibibigay nila sa inyo. Kung walang ganyan, walang maglalakas ng loob or walang gaganahan na mag-thirst trap. So sinasabi niyo yung mga magsasaka, jacolero. Hindi, may nung pandemic nag-start, nakakabahalang pangyayari din. Nasa sobrang dumami yung numbers ng mga supot na lalaki. Dumating na sa point na yung mga babae nagbebenta na sila ng content. Content creator na sila. So you mean, kaya nagiging pokpok mga babae ngayon dahil supot ng mga lalaki? Oo. Doon tayo babagsak, pre. Doon tayo talaga babagsak. Natin sila. Parang chain reaction na yan. Kasi nga tayong lalaki yung nagmamaneuver ng lahat. Yeah, hindi sila magiging pokpok kung lahat tayo malupit. Totoo. Kung walang papansin. Tangina lahat yan housewife, pre, kung sakali. At kung walang tatangkilik sa kapokpokan. Yeah. Tangina lahat yan housewife. Puta, wala nang tumatangkilik ng hubad kong katawan. Make me a sandwich, bitch. Hindi na nagme-million views. Kailangan ko na magpapakatino para asawahin ako. Yes, totoo yun. Kung lahat, may control, kung lahat, karamihan ng lalaki, may control sa sexual urges nila. Wala kang ganang manood ng ganyan, wala kang ganang mag-subscribe sa ganyan. Hindi na rin sila gaganahan kumuha niya. Basta walang customer, walang product, pare. Natandaan yun. So, supply and demand. Again, sasabihin, kasalanan naman ng lalaki, pare. Bro, ayun, nandun na nga yung idea, Brad. Karamihan talaga ng nangyari dito, kasalanan natin because tayong may control nun, pare. Kailangan nyo ma-realize nun. Diba? Totoo. Dumami ang simp. Kumbaga, pag naging bobo ang lalaki, nadedelikado talaga eh. Like for example, yung yung ahas, inalok niya si Eva, di ba? Pero sablay talaga eh. Kasi bakit pumayag si Adan? Dapat control niya eh. Siya yung lalaki dun eh. The fact na ahas yun, dapat nga pinatay niya yung ahas. Wala yata si Adan doon. Ando ba si Adan? Absent ata. Absent siya nun yata eh. Si Eva lang sa kayong ahas nun. Ayun nga, ang nagyakag kay Adan na tikman din yung mansana si Eva. Ba't pumayag si Adan? Ang bobo ni Adan. Tama na, fucked up yung humanity. Si Eva yung kumagat ng mansanas. Pero kung kontrolado ni Adan yung galaw niya, hindi, tangina mo, sabi ni God, wag daw tangina, tinikma mo yung mansanas! Ganun dapat. Bakit? Tangina mo, susumbo kita kay God! Gago ka! God! Kinain yung mansanas. Hindi, tikman mo to, gago, masarap to. Tikman mo lang. Tinikman mo. Na-fucked up yung humanity. Diba? Kung hindi nila tinikman, ano dapat? Siguro, di ko alam kung nasa walang hanggang hardin tayo ngayon siguro. Diba? Kasi para sa akin, iba yung nangyari kung kahit kasi para sa akin kinrate yung mundo. Kinrate si Adan. Sa madaling sabi, ang most valuable sa mata ng Diyos, si Adan, yung lalaki. Humugot nga lang, malungkot si Adan Paya ang isang tadyang mo, gagawin kong babae. Ito, pang! May kasama ka ng babae. Diba, para sa akin, kung nakita ni God na, na-fucked up ng babae yung mga instruction ko. Anong gagawin? Babae yan eh. Diba? Kasi kung matalino yan, ang ginawa ko, babae. Halika nga dito. Tangin, babalik niya lang sa alabok yun eh. Paya pa isang tadyang, gawa kita bago. Bobo yung isa eh. Para sa akin, ganun yung nangyari. Pero dahil ang bobo ni Adan, nung iniyakag siya ni Eva na, tikman mo, gago, masarap. Sabi nung masarap. Tikman mo, gago, masarap. Tikman mo! At tinikman niya. Tangina. Kaya yung sinasabi ko, di ba?
Kaya dumami yung thirst trapper. Kaya dumadami yung pokpok, pakarat na babae. Katangahan ni Adan. Oh, connected eh. Kasi simple yung mga lalaki Biblika lahat, man. Tignan Biblika mo, lahat. Diyan ako Read natutuwa. the Bible. Doon ako natutuwa talaga sa Bible. Kumbaga, hindi naman tayo religyoso, pero nagugulat nga yung mga subscribers, followers natin na sasabihin, oo nga, tama po kayo, nandito sa Bible yan. Pero hindi naman natin kabisado yun. Oo, kumbaga, hindi kabisado. sumasakto lang. Kasi morality kasi nilalaban natin, tol. And yung Bible talaga naman puro morality. Blueprint siya ng buhay, puro morals, tol. Kaya medyo dikit talaga. Kasi morals tayo and rational eh. Alright, yun ang nilalaban natin. Pag may free time kayo, read the Bible.